Nababaliw ka na, Albert? I said in frustration. Yes, Athena, I am. Nang makita kita ulit, binaliw mo na ako ng tuluyan, kaya wala ka nang magagawa. He shouted at me, trying to hold his temper. Please? I cried. Alam kong nangako ko sa sarili ko noon na ibibigay ko ang sarili ko sa kanya kapag nag-cruise ng landas namin. Pero ngayong binigay na ng pagkakataon, gusto kong bawiin ang pangako kong yun. Now, I realized it was a foolish promise. I need to go, he answered, but before he makes step, nilingon niya ulit ako. Oh, by the way, this serves as a warning. Don't fall in love with me. Athena, he smirked devilishly as he walked away from me. I shook my head. It's too late for that, Albert. I've been loving you for 6 freaking years. Now, it's damn too late. Crazy for you. Nagmulat ako ng mata at isang maliwalas na umaga ang bumulaga sa akin. Ah, this is a perfect bed, perfect room, perfect everything. Well, expect for the person who sleeps next to this room. Bumangon ako at dumiretso sa bathroom. I look at the mirror and check my lips. Hindi na ganong namamaga, but the little wound was still visible. Naalala ko ang paghalik niya sa akin kahapon. It was a savage kiss. Nagpaparusa. The look in his eyes told me that he's much capable of inflicting danger. Danger that I would rather not want to know and experience. I don't know if I should agree to his demands or not. I know I made a promise to myself before, pero ngayon ay nagdadalawang isip na ako. I look pathetic for loving him for the past years, but I wasn't prepared for him to be this rude and shrewd now. I'm scared. I'm scared of him. I'm scared because it's not his intentions I was worrying about. It's the way I felt for him. If I'd let him in, I might end up breaking apart. Well, literally and figuratively, he's a beast. He's a devil, and a devil is known for being heartless. He won't just tear my body down, he would also tear my heart apart. And the way he thinks of me, he calls me my names, and it hurts. Pero hindi ko pagtatanggol ang sarili ko sa kanya. Hahayaan ko siyang isipin na marumi akong babae. Why should I defend myself when he already judged me? Judged me already. Hindi ako titigil na pakiusapan si Albert na bayaran ko na lamang siya kahit patubuan pa niya ako. Hanggat maaari, hindi ako papayag na gusto niyang mangyari. Hindi ko siya hayaang saktan ako, physically and emotionally. Naligo ako at nagbihis. Simpleng t-shirt at maong shorts lang ang suot ko nang bumaba ko ng bahay. Sa sala ay nabutan ko ang ginang na nakaupo sa magarang sopa. Good morning po, senyora. Maayos po bang tulog nyo? Bati ko sa kanya. Maayos naman iya. Ikaw ba? Komportable ba ang kwarto mo? Minuestra nito na maupo ako sa tabi niya. Tumango ako. Opo. Mahimbing po ang aking tulog. Mainam naman. Gusto ko maging komportable ka dito. Saka, I told you to stop calling me senyora and call me auntie instead. Or tita. Nahiyang tumango ulit ako. Okay po, tita. Ang tagal naman ni Jan. He's supposed to be here. Oras na ng almusal. Tumingin ito sa hagdan. Katukin ko na lang po siya sa room niya. Tita, okay lang po ba? I said. Mabuti pa nga iha. Pambihira pang pagtinanghali ng gising yun. Ibig sabihin, naglasing yun kagabi. Umiiling-iling pang ginang at napapalata. Naglasing kagabi. Sa bagay, hindi ko siya kasabay maghapunan at ang sabi, may pinuntahan sa bayan. Umakyat ako sa pangalawang palapag. 6 na pinto ang meron dito na magkakarap. Sa amin ni Albert, ang unang 2 kwarto at ang mga sumunod ay guest rooms. Huminto ako sa pinto nito at kumatok. Nakatatlong katok na ako ay wala pa rin bumubukas. Pinihit ko ang doorknob at bukas yun. Nangahas na akong pumasok at nakita kong walang tao sa loob.
Bakante ang king size bed nito at hindi pa nakaayos. Iniikot ko ang paningin sa kabuuan ng silid. Ang ganda ng kwarto niya. Higit pa na mas malaki kesa sa inuokupahan ko. May LED TV set din ito. May Xbox at mini home theater. Sa isang sulok ay may mga larawang nakadisplay mula nung baby to hanggang sa nagbinata. May isang lalaking frame din na puro babae ang mga kasama niya. Lahat sila yung naka-business suit. Nagtaas ako ng kilay. Ang gagwapo naman ng mga ito. Walang tulak kabigin, pero pag si Albert na tinitigan ko, lumulundag na lamang ang puso ko. Ay, say. Ang lalim nun ah. Ay, baklang kabayo. Bulalas ko. Nagulat ako sa biglang pagsalita ni Albert. Nakasandal ito sa pintuan ng bathroom. Pero mas nagulat ako sa itsura niya. Wala siyang saplot. Agad na tumalikod ako. Ang bastos mo talaga. Albert, magdamit ka nga. Bulalas ko habang nakapikit ako. God, I can still imagine his body dripping wet. I heard him laugh. Ako pa ang bastos ngayon eh. Ikaw nga tong pumapasok sa kwarto ko nang walang paalam. Kumatok ako pero walang nagbukas ng pinto. Malamang kasi naliligo yung tao. Pag walang nagbubukas, hindi ibig sabihin nun ay pwede kang pumasok sa loob. He replied. Hindi naman po kasi nakalakang pintuan nyo. Kamahalan, I hissed. Nakatalikod pa rin ako at napako sa kinatatayuan ko. Hindi naman po kasi ibig sabihin na hindi nakalak ay may karapatan ka nang pumasok. Pasuplad yung tura nito. Narinig kong bumukas ang pinto at tumahimik ang paligid. Then, I heard the clicking of the door again. Narinig ko ang pagkilos nito. Naamoy ko ang pabango niya at ang sarap sa ilong. Nakapikit pa rin talaga ako at baka niloloko lang ako ng bakulaw. Your lips are in good shape now. He breathed against my face at napamulat ako. Nasa harap ko na pala siya at nakatitig lamang sa akin. Sobrang lapit namin sa isa't isa. Wala pa rin itong pang-itaas na damit pero naka-faded jeans na ito. Medyo magulo pa ang kanyang buhok at mamasa-masa pa. My eyes locked at his torso. Nakabalandra ang kanyang six-packs abs at literal na nakanganga ako. Shit, could he be any hotter than this? You're drooling at me. Can't blame you though. He spoke arrogantly habang nakapamiwang sa akin. Excuse me, I'm not. Umirap ako, tumawa lamang ito. Then, why the stuttering sweetheart? You know what? If only you had agreed with me, I would have let you taste my body, every part of my body. You won't hurt me. Complaining. I swear, he shrugged nonchalantly. Tinaas pa nito ang isang kamay. Ewan ko sa'yo, bilisan mo daw dyan, sabi ng mama mo. Tinalikuran ko na siya at lumabas na ng pinto. Yeah. Walking out again. You're making that a habit, sweetheart. Sige lang. But one day, I'll make sure. You'll beg for me to touch you. He smirked. This man is so full of himself. Dream on. Dream on, Albert, I said loudly as I shut the door. Nakakabanas. Nauna na lamang kaming pumunta sa dining ng mama nito. Sumunod na rin ito makalipas ng ilang minuto. Umusal ako ng pasasalamat dahil mukhang wala sa mood si Albert para asarin ako. Dahil dyan, napadami ang kain ko. Patapos na kami ng mag-almusal nang magpumasok ang isang katulong nila. Sa senyora, dumating na po si Dr. Homan, wika nito. Pakisabi na hintayin kami sa living room. Sa salamat, sagot ng ginang. Nagpunas ito ng bibig at tumayo. Kung tapos na kayo ay maaari na kayong sumunod na dalawa. Halos sabay kaming tumango ni Albert sa kanya. Sa living room ay nabutan namin ang isang lalaki. Nagulat ako dahil akala ko ay matandang doktor. Ngunit hindi, bata pa ito, tigit sa lahat ay gwapo. Maliwalas ang mukha ng lalaki pagkakita sa amin. Senyora Elizabeth, kumusta po kayo? Bunga dito sa amin. Tumango ito kay Albert na ganun din ang ginawa
Then, his eyes darted at me. Maayos naman ako, Doc. Salamat. Ipinapakilala ko pala sa inyo ang aking bagong hire na personal nurse. Malambing na hinila ko ng ginang palapit sa kanya. Wait, you look familiar. Sabi ng doktor. Yes, he look familiar too. Tina? Athena? Your name sounds like that. I'm Christoph. Ngiti nito sa akin at namumungay ang mata. He's very handsome. Ang linis na mukha at halatang mabait. Hello, Doc. I'm Athena. Ngiti ko at tinabot din ang palad nitong nakalahad. Oh, there. Athena, now. I remember, he chuckled. Tumikim si Jan. You know each other? His face impassive in voice cliff. I think she doesn't know me, but it happened to know a little about her. Back in college days, I was in my 4th year and she was just a freshman. She's one of the campus crushes. Natatawang sabi ng doktor. Oh, wala akong maapuhap na sasabihin. Small world, isn't it? Christoph said while looking at me. Yes, pero maaari mo bang bitawan ang kamay niya, Doc? Albert hissed, not giving me time to answer. Sorry, Athena. So, ito yung chart ni Senyora Elizabeth. Andito lahat ng schedules niya pag inom ng gamot, listahan ng mga medicine niya, pati listahan ng mga bawal na pagkain para sa kanya. Check her BP regularly. Sleeping arrangements niya dapat nasusunod rin. She needs exercise too. The rest, alam mo na ang iba pang gagawin. If ever you have a questions, please don't hesitate to contact me. Inabot nito ang isang folder at tumangot ang ulama ako sa mga sinasabi niya. I tried to make her eye contacts with him, pero naasiwa ko sa paraan ng pagtitig niya sa akin. In my peripheral view, ay nakita ko pa ang pagkuyom ng palad ni Albert. What is with? Why he looks mad? He made necessary check-up kay Senyora at sinabihang maayos naman ito. Kailangan lang daw talaga ma-maintain ang pag-inom ng gamot at sundin ang nararapat. Inihatid namin si Doc papunta sa kanyang sasakyan. Bago ito pumasok ay nagsalita ito. Senyora, maaari ko po bang makausap si Athena kahit saglit lang? Medyo nahiya pang sabi nito. Bakit? Ano bang sasabihin mo sa kanya na hindi namin pwedeng marinig? Matigas na tanong ni Albert na nakahalukip-hip pa. Bago pa makasagot si Christoph ay sumagot na ang ginang. Bakit hindi, Doc? Sige Athena, mag-usap muna kayo ng doktor ko. Papasok na kami sa loob ni Albert. Sumunod ka na lamang maya-maya. She smiled at hinila nito si Albert na hindi na may pinta mukha. Halos hindi pa ito mahila-hila ng ina niya. At tatalim na titig ang ipinakita sa akin ni Albert bago ito pumasok sa loob ng tuluyan. Gusto kong tumanggi sa pag-anyaya ni Christoph, pero hindi na lamang din ako nagsalita. Maaga pa naman. Maglakad-lakad tayo, Athena. Naglahad ito ng palad. Hindi ba pwedeng maglakad lang kami na hindi magkahawak kamay? I barely know this guy, pero dahil sa ayoko siyang mapahiya, ay tinanggap ko yun. Malambot ang kanyang palad. Pero wala akong nararamdaman. Pero pag si Albert, parang may kuryente sa katawan ko. Pasimple akong bumitaw sa hawak niya nang medyo nakalayo na kami sa mansyon. Kumusta ka? Pasensya na ha. Talagang natuwa ko lang kanina na makita kita. Kung hindi mo alam, isa ako sa mga nagpapadala ng letters sa'yo noon. I-chuckled lightly at tila ito nahihiya. Natawa ko. Araw-araw kasi noon ay laging puno ang locker ko sa mga sulat ng kung sino-sino. Wala naman akong binabasa kahit isa sa mga yun dahil ang focus ko lang talaga ay makapag-aral.